Ante. Bukid Music Hut. Basa pa. Oh, tubo niya. Sa mga ibang sprouts. Ang purpose ng visit natin dito sa bukid, tingnan kung survive sila. Ay, ito yun nga, nakasurvive naman. Sa pa kasi transplant natin yung mga papaya. Ayan, papaya. Survive. Oy, mga survivor. Masyadong kapit. Basa po. Bukas tayo patubig dito. Oh no! What happened to you, my dear friend?
think 17 ito. Tuyot siya. May tubig pa. Ayun lang. Site visit. Farm visit. Ayun. Bukas gagawin natin magbunot ng damo, saka ang tinis na patubig. So ito ba? Mix to eh, integrated farm kasi to. So more on prutas pero intercrop. Lalagay kami ng gulay. Pero itong papaya na to, hindi to pang gulay. Variety nito is yung F1 ata yun. Isa red lady papaya. So, Gallanes, Pomelo. Paandar tayo ng generator para doon naman sa buko. Kasi nahinto yung pagpapatubig natin doon eh. Goodbye, goodbye, see you again. Kumuha ng tubig, paglagay lang dito sa may pump. Yan na. Of course, kulay lupa siya. Yeah. Natin siya kasi ito naulan ito ng water. Wala nga. Buko lang yung patubigan natin kasi parang ang interval niya na is mula Tuesday 5 days na. Days ng alaws na tubig. Then, handa tayo. So, tayo sa buko. Hey my dear friend. May kwento dyan. Bakit naging ganyan yan? So, puntahan muna natin itong mga buko. Yeah.
So ang idea nito, instead nagagamit kami ng plastic mulching. Ito, filter to ng air condition sa SM. So instead na itapon na lang, nugin, recycle na lang para magamit din. Mas matibay pa nga ito sa plastic mulching. Ang purpose nito, para hindi agad tubuan ng damo, saka yung tubig hindi mag-evaporate agad, para mag-store siya. Kasi dito sa Pangasinan sobrang tabi ng araw, maraming agad i-evaporate agad yung tubig na pinatubig mo, kaya medyo hindi siya economical, economical. Yan, tapos dali natin doon hanggang doon sa dulo. Yeah. Yung makina na yan, pahiram lang yan ni Tito. 3.5 horsepower gasoline. Dito kasi ideal is diesel. Mga at least 10 HP. Kasi DDoS yan eh. DDoS ang tubo ng dipwell. So ito, ilan lang to, kaya pigil na pigil. Yan, ito yung mga nag green na yan, ay nag brown na yan. Late na kasi yung patubig. August, I think August na transplant. Tapos yung inaasahang ulan hindi naman ganun ka ano yung kadami yung ulan na ibinagsak noon dito. Hangin, oo, pero ulan kakaunti. Mas marami napunta lahat sa Bicol area tsaka Cagayan Valley, yan, sa Ilocos. Pero dito sa Pangasinan ano lang, kaunti. Kaunting ulan, hindi naman, kaunting tubig pala yung ibinuha. Actually may improvement na to eh. Dati ganito ang kulay niyan, ngayon makikita mo yung mga bagong sibol, medyo may green na. So salamat sa mga tumulong. Ano lang, ito lang muna yung buko. Tapos ano nga gagawin ko? Ay, yung organic vermicast or ipot ng bulati. Ano yan? Organic fertilizer. Yan, bukas ko to gagawin mga morning. Ito. Yan, isa to sa nangyari noon. So pangit na yung tubo niya. Yun, patay na. So hopefully may amag na nga ata. Sana mabuhay. Ang hope pa naman. Tingnan natin. Basta makapag-sprout ka at makapag-establish ng magandang
routing system ulit, o tapos mabigyan siya ng sapat na nutrients. Actually mahirap maging farmer. Mahirap. Dapat ganito yan. Usbong na puti. Ay. Pinigilan ka, kapatid. Umusbong ka. Mag-grow ka. Gusto ng Lord ng nag-grow. Ayaw niya ng stagnant. Kaya ito naging stagnant kasi may pumipigil. Ito lang number 1 enemy dito eh. Langgam eh. So ito pala 20 na Coco Pandan, 20 na J33 na Malaysian latexless na langka, jackfruit, 20 rin na Magallanes pomelo, dun sa dulo 6 na mangosteen, 6 na lansones, longkong, tsaka 6 na RR na rambutan. Yan, yung bakante na yan 60 pa yung malalagay dyan na pomelo. Tapos ang bet ni Mrs. yung may mga kamoting kahoy doon, assist pa rin yan, pero intercrepan ng buko pandan pa rin, Coco Pandan. So itong gilid na to hanggang dun sa dulo daw, I think order ulit kami ng nasa 30 kasi 15 8-7, tapos dito 15 hanggang dulo, parang pinakabakod niya na rin. Ito lilinisin niya yung mga saging na nandyan. Yan. So ito nagtra-trial and error ako actually. So parang ilang beses na ba akong naglagay ng vermicompost. Parang pangatlong beses na ata yan, vermicompost. Ayun, yung mga papaya na yun, from germination 100% success rate, kung hindi lang talaga pinood trip ng ng mga kambing tsaka ng manok 25 yun sa seedling bag pagka binili. 25 naman silang nabuhay, kaya lang nung medyo nag-mature na siya, 1 month na, medyo madaming ganap ng last December. Aba, pinudrip ng mga manok, nginat-ngat, ginawang merienda ng kambing. Di ang galing. Oh, katulad nito, sinalukay ng manok. Meron na bang saging? Wala pa. Sayang.
Yan. So, natapos ko ng patubig. Saya. Buko lang muna. Buko pandan. So, 10. Kailangan lang siyang bumawi kasi naglagay tayo ng ano dyan triple 14 last 2 weeks. So, it's time na ma-absorb na nila. Ang kulimlim pero walang bumubuhos ng ulan dito. Hanggang ganyan lang. Pero sabi nila is La Nina na ngayon as per Pag-asa. So aralin muna natin, mag-consult muna tayo sa mga kaibigan kung ano yung proper watering ano natin dito. Pero may plano talaga ako rito na dripping irrigation para hindi ganito na lahat bubuksan na lang yung generator, tapos buksan na lang mga bulb, then ayun, ayan na lang siguro mga half day. Pero antayin muna natin sa Shopee yung binili na fire hose, agricultural fire hose. Ganito siya, parang yung 2 inches nga, parang pigil na pigil pa rin. Trip ata siguro. Well, let's see. It's time to go home. It's time to go home. Yeah. So, that's it for today. Monday, ito naman tayo babalik. Mag-trimming lang. Tanggal lang ng damo. Tsaka dito, bukas. Yun lang. Bye!